kasalanan natin ay napawi. Hallelujah! Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ngayong linggong ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Kahit na tayo'y iniwan ng ating Panginoong Hesukristo, nag-iwan naman siya ng pagbabasbas at ng kanyang banal na Espiritu sa atin. Kaya nga, dapat wala tayong ipag-alala, dapat hindi tayo mangamba, dapat hindi tayo malungkot, dahil kahit na nasa langit ang ating Panginoong Hesukristo, nakaupo sa kanan ng kanyang Ama, palagi pa rin siyang gumagabay, nagpapalakas sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay natalo ng ating mga pagdududa, ng ating takot, ng ating pag-aalala, sa mga pagkakataon din na tayo ay nakatitig, nakatingin lang sa ating mga problema at nakalimutan nating titigan at tignan ang ating paroroonan pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Nakalimutan natin ang mabuting balita na darating din ang araw sa tulong ng Diyos tayo makakauwi sa langit. Sa mga panahon ng ating pagkakasala at kahinaan, hilingin natin muli ng awa ito sa Diyos, naway tayo'y mapatawad niya sa ating mga kasalanan para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunghayan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayang aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan mang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba ng inyong Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo naririto, nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Umayot magturo kayo, palaging kasama ko, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang ginagawad niya ito, siya na may lumayo, paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed and happy Sunday po sa inyong lahat. Pwede po bang pakigreet natin ang bawat isa? Happy Sunday! Happy Sunday! Masayang linggo po sa inyong lahat. Hindi ibig sabihin kapag may nauuna sa iyo, ikaw na ay nahuhuli sa buhay.
Hindi ibig sabihin din kapag may naunang nakaangat sa iyo na mas magaling sila, na mas mabuti sila, at mas mahal sila ng Diyos kesa sa iyo. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, na tayong lahat ay may kanya-kanyang panahon kung kailan tayo aangat sa buhay. Amen? Halimbawa po, si Warren Buffett, isa po sa mga pinakamayamang investor sa Amerika. Nag-umpisa po siya sa stock market nung 11 years old siya. Habang si Colonel Sanders, yung pong naka-invento ng secret spice dun sa paborito nating manok na KFC, siya po ay nag-umpisa palang magnegosyo at yumaman nung 65 years old pa lang siya. Ibig po ba sabihin mas magaling si Warren Buffett kesa kay Colonel Sanders? Hindi po. Di po ba? Si Jeff Bezos, hindi ko po alam kung kilala niyo siya, ang founder ng Amazon doon sa Amerika. Ang Amazon po, yan yung parang Shopee o yung Lazada nila doon sa USA. Pero bago po umangat, naging presidente, CEO, bago yumaman po si Jeff Bezos, ang dami po niyang mga naging negosyo, nag-fail. Ang dami po niyang ibang naging trabaho na siya'y nabigo. Habang si Mark Zuckerberg naman po, ang founder ng Facebook, isa lang po ang kanya naging negosyo. Yan yung sikat na app na ginagamit natin araw-araw. Tayo po dito sa Pilipinas, number 1 user ng Facebook. Ibig po ba sabihin na si Mark Zuckerberg ay mas magaling, mas mabuti kesa kay Jeff Bezos? Di ba hindi? Habang si Barack Obama, naging po siyang presidente ng Amerika nung 47 years old siya. Si President Trump, naging presidente pa lang po ng Amerika nung 70 years old siya. Isipin niyo po yun, kahit na pagkatanda-tanda na ni Donald Trump, kahit na pwede na siyang mag-retire, naging presidente pa rin siya. Si Abraham, sa banal na kasulatan, tinawag pa lang siya ng Diyos nung pong 75 years old siya. Pagkatanda-tanda na rin po ni Abraham. Hindi na niya kaya, pero kung kailan meron ng edad si Abraham, doon pa lang siya ginawang ama ng bansa ng Israel. Habang si Haring David, siya po ay pinili ng Diyos na maging hari nung 15 years old siya. Ibig po ba sabihin na mas magaling, mas mahal ng Diyos, mas mabuti si Haring David kaysa kay Abraham? Di ba hindi? Sa arko po ni Noah, siguradong unang pumasok po dun sa bangka yung mga mabibilis na hayop. Yung cheetah, yung ostrich, yung kabayo. Pero hindi po sinara yung pintuan, hindi dumating ang dilubyo, ang baha, hanggat hindi po nakapasok yung pagong, yung suso, at yung uod. Ibig bang sabihin, dahil nauna yung mga mabibilis na hayop kaysa doon sa mga mababagal, mas mahal sila ng Diyos? Di ba hindi? Para-parehas na mahal ng Diyos lahat ng mga hayop. Mabilis man sila, mabagal man sila, malaki man sila, maliit man sila. Hindi dahil ibig sabihin, mabilis ang cheetah kaysa sa pagong, ay mas mahal na sila ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mas mabilis ang ibang hayop kaysa sa ibang hayop, mas pinagpala na sila. We have to understand, my dear friends, that we all have different paces and races in our lives. We have different journeys, all of us. Hindi po tayo para-parehas. And each of us are running our own race in life. That is why we should not compare our own race, our own journey with other people's race and journey. Amen? Kapatid, wag mong susukatin ang tagumpay mo sa tagumpay ng ibang tao. Kapag kinukumpara mo ang tagumpay mo sa tagumpay ng ibang tao, ikaw ay kanilang nagiging anino. Maging masaya ka
sa iyong paglalakbay, sa iyong karera. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin kung paano kasaya nagpupuri ang mga alagad, ang mga apostoles, kahit na umakyat at umuwi na sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. Oo, nauna ang ating Panginoon sa kanyang kaharian, pero hindi po hinayaan ito ng kanyang mga alagad na sila'y mapuno ng lungkot. Hindi po nainggit ang mga alagad sa ating Panginoon. Pwede naman nilang sabihin, Panginoon, bakit hindi mo pa kami isama? Panginoon, bakit hindi mo pa kami idala dyan sa iyong kaharian? Ganun din naman Kung talagang mahal mo kami, di ba? Dapat dadalhin mo kami kung nasaan ka. Pero wala po tayong narinig na lungkot o pagkainggit sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga apostoles. Masaya pa rin sila. Kasi tinanggap nila ang banal na Espiritu. Kasi nakatanggap sila ng pagpapala at pagbabasbas kay Jesus bago siya umakyat sa langit. At pinakita ni Jesus sa kanila saan sila pupunta pag natapos na rin ang paglalakbay nila dito sa mundo. Naiintindihan po na maalagad ng ating Panginoon na darating din ang panahon, makakaakyat din sila sa langit sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, huwag kang maiinggit sa ibang nakaangat na. Amen? Dahil darating din ang panahon, makakarating ka din sa pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Huwag mong ikukumpara ang paglalakbay mo sa paglalakbay ng iba. Iba-iba po tayo ng kalagayan. Iba-iba po tayo ng pinagmulan. Pero kahit na iba-iba tayo, itong mabuting balita, para-parehas pa rin tayong nakatanggap at nakakatanggap ng pagbabasbas, ng grasya at ng banal na Espiritu galing sa Diyos. Amen? What is more important in life? Remember this. Is our destination more than our speed. Aanuhin mo yung mabilis ka nga, hindi mo naman alam kung saan ka papunta. Di po ba? Kung ikaw ay nagmamadali, madali ka ring masasaktan. Ang mga nakikipag-unahan, sila palagi ang nababangga. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis sa buhay. Ang mas mahalaga, pagdating ng panahon, ay iaangat ka ng Diyos sa kalangitan. Amen? May napakaganda pong kasabihan. Gusto ko pong tandaan nyo ito. Ang sabi, do not judge a day by its weather. Ulitin ko po. Do not judge a day by its weather. Hindi porkit masama ang panahon ngayon, masama ng iyong buhay. Amen? Kaya nga, sabi ni Kuya Kim, weather lang. Panahon lang yan. Nagbabago ang panahon. Nagbabago ang kalagayan mo, kapatid. Kung ikaw ngayon ay nasa panahon ng tag-init, tag-ulan, taghirap, hindi naman magtatagal yan. Magbabago pa rin ang iyong kalagayan. Kahit na gaano kasama ang iyong nararanasan ngayon, mabuti pa rin ang buhay. Dahil meron tayong isang mabuting Diyos at tayo ay pinupuno niya ng mga mabubuting grasya. Kaya nga po mga kapatid, hindi ibig sabihin kapag marami kang utang, sawing palad ka na. Ngayon lang yan, mga utang na yan. Darating ang panahon, mababayaran mo lahat ng yan. Hindi naman forever ikaw ay magbabayad ng utang. Amen? Marami po ang mga nag-board exam. Marami pong pumasa. Pero marami din po ang bumagsak. Hindi po ba? Pero ibig ba sabihin, yung mga bumagsak ay kulelat, yung mga pumasa, mas magaling sila kaysa doon sa mga bumagsak? Kung talagang nagkulang lang sila ng 1 point, hindi ibig sabihin na masama ang kanilang pagkatao. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagtiyaga, nagpursige, nagsakripisyo. My dear friends, do not measure your worth with your success and with your failures. Nabigo ka, nagtagumpay ka, may magandang bunga, wala pang bunga. Mga kapatid, hindi nawawala ang katotohanan, mabuti ka pa rin at mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Bakit ka nabigo?
Kasi hindi pa panahon ng iyong tagumpay. Bakit wala pang bunga? Kasi hindi pa panahon ng pagtubo, paglabas ng bunga ng iyong buhay. Amen? Pero ibig ba sabihin, bigo ka, failure ka, walang bunga, natitigil ka na? Talagang mabibigo ka kung hihinto ka. Kaya magpatuloy ka lang. Amen? Meron po mga iba, naiinggit po sa mga kapatid nila. Sinasabi, buti pa sila, Father, nakatapos na yung mga anak nila. Buti pa sila, napagawa na yung kanilang bahay, komportable na sila, easy-easy na lang sila. Buti pa sila, Father, nabili na nila yung kanilang dream car. Mga kapatid, hindi pa panahon para sa iyo. May nakatakdang panahon na kung saan mararanasan mo din ang langit sa iyong buhay. Pero wag mong isipin na kahit na puno ka ng paghihirap, ay kinalimutan ka na ng Diyos. Kailangan po nating matandaan na wala pa tayo doon sa katapusan. Wala pa yung panahon ng pagtubo ng bunga sa ating buhay. Nandyan ka pa rin sa gitna ng iyong paglalakbay. You are still in the middle of your race. Oo, sila tapos na. Pero ikaw, nandyan ka pa. Tiisin mo, mag-enjoy ka, dahil darating din ang oras at panahon, matatapos ka din, makakarating ka din sa tagumpay na pinapangarap din ng Diyos sa iyo. Tatakot ka man, nangangamba ka, nai-stress ka, hindi naman forever yung iyong nararamdaman. Kailangan mong matandaan na nagbabagong lahat. Yung po mga iba sa inyo, alam ko may sakit sila, nai-stress sila, nag-aalala, nangangamba. Mga kapatid, huwag mong hahayaan yung sakit ng iyong pangangatawan na maging hadlang ng iyong tuwa, ng iyong pagpupuri sa Diyos. Tandaan mo, nung bata ka, nag-enjoy ka rin. Nakain mo na rin yung mga gusto mo. Hindi po ba? Bakit ba napakarami sa atin ang nadidepress at nalulungkot? Una, kasi pinapansin yung karera, yung paglalakbay ng ibang tao. Pero pangalawa, kaya marami sa atin nadidepress at nalulungkot. Kasi ayaw nating ipagpatuloy yung ating paglalakbay, yung ating karera sa buhay. Marami sa atin, gusto lang kasi yung finish line. Marami sa atin kasi naghihintay lang ng bunga, ng premyo. Ayaw nang tumakbo, ayaw na magsakripisyo. But please, focus on your journey. Focus on the destination. Not on the prize. Not on your successes in life. Dahil may napakaganda pong kasabihan. Ang sabi, those who love the journey will last longer than those who love the destination. Ulitin ko po. Those who love the journey will last longer than those who love the destination. Oo, gusto mong matapos na ang lahat, pero baka makalimutan mo, kapatid, meron pa rin naman buhay sa iyong harapan na tumatakbo at masaya pa rin naman ito. Hindi po ba? Kaya nalulungkot ka kasi hindi mo na pinipiling maging matuwa at maging masaya ngayon. Kung hindi mo matanggap ang buhay mo ngayon, siguradong malulungkot ka, siguradong mabibigatan ka. Amen? What do you need to do now? You have to choose this life. You have to embrace this race. You have to be happy in this journey. Dahil tandaan niyo po ito, that life is 90% the journey, only 10% the finish line. Baka sinasayang mo yung mas mahaba na paglalakbay, puno pa rin ng grasya, puno pa rin ng kabutihan yan. Yung inaasam mo, kakaunti lang yan. 10% lang yan. Huwag mong ipagpapalit ang kakaunting tagumpay sa iyong mahaba at mabuting paglalakbay. Kaya huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid. Una, huwag kang maiinggit sa mga nauuna sa iyo, sa mga nakaangat sa iyo. Dahil hindi mo paglalakbay yan. Meron kang sariling paglalakbay. Kahit na nahuhuli ka, paniwalaan mo, manalig ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Binabasbasan ka pa rin ng Panginoon. Darating din naman ang araw. Makakarating ka kung saan umakyat
ang ating Panginoong Jesucristo sa tulong niya, mararanasan at mararanasan mo pa rin ang langit. Kahuli-hulihan, tandaan niyo po mga kapatid, mag-enjoy ka, maging masaya ka, palagi magpasalamat ka sa Diyos. Kamukha ng mga alagad na walang sawa, walang tigil na pumupunta sa templo kahit na nauna, umangat, tumaas ang ating Panginoon sa langit. Magpuri ka pa rin araw-araw sa Diyos. Dahil ang ating buhay ay isang regalo pa rin galing sa may kapal. Dahil ang buhay na ito ay puno pa rin ng grasya galing sa may kapal. Kaya sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, pasalamat tayo. Sa lakas ng basbas na pinagkakaloob ng Diyos sa atin araw-araw sa ating paglalakbay, pasalamat tayo. Bandang huli, umasa pa rin tayo na sa tulong sa awa sa pagmamahal ng Diyos, makakarating at makakauwi din tayo sa langit. Magpatuloy tayong lahat na may galak, na may pananalig hanggang marating natin ang langit. Kung saan umuwi, umangat, pumunta ang ating Panginoong Jesucristo. Yan naman, purihin natin muli at pasalamatan ng Diyos ngayon at magpa-kailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay tanda ng ating ring inaasam at pag-asa. Paalaala rin nito ang ating tungkuling maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng ating tapat na Kristiyanong pamumuhay. Sa kabila ng ating kahinaan, manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tapat na magampanan ng simbahan ng misyon niyang mag-akay sa sangkatauhan sa patuloy na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maakit ng mabuti nating halimbawa ang lahat ng nasadlak sa kamunduhan, sa halip ng sa mga pagpapahalagang makalangit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nagkasalang mabigat ay mapukaw ang pagnanasang magbalik loob at gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asang panawagan ang ating Ama. Pagsikapan nawa namin ang pagtataguyod dito sa lupa sa kaharian ng katarungan, kapayapaan at pagmamahalan, kung saan ka nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang paghahain na may kapagkumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan na mga kaloob mo at ang aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, kasamaan at kamatayan, matapos mong lupigin ng anak mong si Jesus sa Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling. Bilang haring dakila, sinamba ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplosin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin po natin sa Diyos ang pangalan ng mga pinagdarasal natin na may sakit para sa kanilang mabilis na kaginhawahan o kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan
ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo sila ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuunan sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, paalaala po, hindi dahil merong mas nauna sa iyo, may mas nakaangat sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos, na masama ang iyong kalagayan. May sarili kang paglalakbay. Yakapin mo ang paglalakbay, ang sarili mong karera. Maging masaya ka, mag-enjoy ka kung nasan ka ngayon. Dahil meron pa ring bendisyon at pagpapala diyan. Darating din ang araw, pinakita na sa atin ng Panginoon ang ating uuwian. Sa tulong niya, tayo din ay makakaangat at mararanasan din natin ang langit. Kung mananatili tayong tapat, kung mananatili tayong nagmamahal sa Kanya sa ating mga kapwa. Do not judge a day by its weather. Tandaan niyo po, nagbabago ang ating mga kalagayan. Pero sana wag magbago ang iyong panaginip para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya. Wag sanang magbago ang iyong pananalig sa Diyos. Wag mo din kaiinggitan ang ibang tao. Dahil may sarili silang paglalakbay. Kahit na natapos na sila, hindi naman ibig sabihin na nakalimutan ka na ng Diyos. Nakatapos nga mga anak nila, gusto mo naman tapos ng anak mo, grade 1 pa lang. Di po ba? Tandaan niyo po, naghirap din naman sila eh. Nagsakripisyo din naman sila eh. Manatili kang matyaga, magpakatatag ka. Pero piliin mo palagi ang iyong paglalakbay. Palagi kang pasalamat sa Diyos dahil hindi ka naman niya iniiwan. Bago umalis ang Diyos, nang iwan siya ng pagbabasbas, kanyang grasya, ang banal na Espiritu. Para po sa ating assignment ngayon, magpauna ka sa iba. Paunahin mo ang iba. Kahit na nahuli ka, palagi kang magpasalamat, palagi kang maging masaya. Halimbawa, sasakay po kayo ng jeep o ng bus, paunahin mong iba. At kahit na nahuli ka, sumakay ka doon sa jeep o doon sa bus, na may ngiti sa iyong muka, may galak sa iyong puso. Paunahin mo na kumuha ng pagkain ang iba. Paunahin mo sa pila ang iba. Pagbibili po kayo sa fast food, huwag ka maiinip. Pasalamat ka. Dahil ang mga nahuhuli ay pinagpapala pa rin. Kahit nahuli, ikaw din ay makakarating at makakaranas ng langit sa tamang panahon, sa panahon na pagkakaloob ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.